Sa harap ng dalawang ina, gumawa ang anak na lalaki ng isang desisyon na magbabago sa buong buhay niya. Ito kaya'y kalayaan ang siyang pinakamahalagang kailangan niya sa kwentong ito. Mabagal na lumipas ang oras sa isang maliit na bahay sa Maynila, Pilipinas. Mainit ang tag-init at ang tunog ng mga kuliglig ay parang nagpapainit sa buong espasyo. Ngunit mas mainit pa ang aking puso. Ngayon, ang aking anak na si Santiago ay nakatanggap ng abiso na nakapasa siya sa unibersidad para sa kurso ng ekonomiya. Ang nararamdaman ko ay halo-halong pagmamalaki at sakit. Ang batang pinalaki at pinrotektahan ko sa loob ng 17 taon, ngayon ay nakatayo sa harap ng isang malaking pinto. Handa nang lumipad patungo sa kanyang sariling mundo. Hindi ko kailanman naglakas loob na managinip sa sandaling ito, bilang isang single mother na nagsikap ng husto. Tanging ang aking mga kamay ang aking sandigan. Pagkatapos ng isang araw, ang aking bayaw na si Elena ay dumating. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 17 taon, pumasok siya sa buhay ng aking anak. Nagulat ako, hindi ako makapaniwala na kailangan kong harapin ang katotohanan na sinubukan kong ibaon sa loob ng maraming taon. Ibinuhos ko ang aking buong pagkabata, bawat patak ng pawis at luha upang palakihin ang aking anak, sinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ngunit ngayon dumating si Elena, na gustong agawin ang anak na itinuring kong sariling laman at dugo. Susundin ko ang aking tunay na ina. Ang musmos na tanong ni Santiago ay tumagos ng malalim sa aking puso. Hindi siya tumitingin sa akin, nakatuon lang siya kay Elena, na parang hindi ako kailanman umiral. Ang aking puso ay nanikip, ang sakit ay halos hindi na ako makahinga. Ang 17 taon ng pagmamahal, ngayon ay parang isang tahimik na digmaan. Si Elena, na may mukhang puno ng pagmamalaki, ay ngumiti ng may pahiwatig. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan lang siyang lumapit kay Santiago, na parang ang lahat ay napagdesisyonan na. Nakaupo ako doon, pakiramdam ko ay isang estranghero, isang tagalabas sa buhay ng sarili kong anak. Si Santiago, ang batang pinalaki ko, ay parang nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda ay ang inang nag-alaga, nag-alay ng lahat. Sa isang banda ay ang tunay na inang hindi pa niya kailanman nakikita. Ano ba ang nangyayari, tanong ko sa sarili, ngunit hindi ako makapagsalita. Ang pakiramdam na iniwan. Na parang ang mga nakaraang taon ay walang silbi. Sinubukan kong maging kalmado, ngunit ang isang malalim, hindi maipaliwanag na sakit, ang nagpapahirap sa akin. Nang araw na yon, hindi ko makakalimutan ang mga mata ni Santiago. Hindi iyon masayang tingin, kundi pagkalito at pagtataka. Hindi alam ng aking anak kung ano ang gagawin. Nakita ko ang pag-aalinlangan. Isang pakiramdam ng pagkakasala at pagkalito na halo-halo sa mga matang iyon. Ang pakiramdam na iyon ay winasak ako, dahil naintindihan ko na malaki na ang aking anak at ngayon, naliligaw siya. Si Elena ay nanatiling mayabang, na parang nanalo siya sa isang malaking digmaan at naghihintay ng kanyang gantimpala. Nakatayo siya roon, tahimik na pinapanood si Santiago. Naghihintay ng kanyang sagot. Ako naman, umupo lang ng tahimik, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang tanging magagawa ko lang ay pigilan ang sakit, hindi ko ito ipinakita sa labas. 17 taon ng pagpapalaki sa aking anak, 17 taon ng pagbibigay ng lahat, ngayon ay parang walang kabuluhan nang dumating si Elena. Dumating ang pakiramdam ng pag-iisa. Na parang iniwan ako sa sarili kong bahay. Tiningnan ko si Santiago, ngunit hindi ko makita ang dating mapagmahal na tingin. Ang batang inalagaan ko sa bawat pagtulog. Ngayon ay tinitingnan ako na parang isang estranghero. Pakiramdam ko ay isa akong nakalimutang ina, nakatayo sa bingit ng kabiguan. Ngunit hindi ko maaaring hayaan na makita ng aking anak ang aking pagiging mahina. Kailangan kong manatiling matatag, kahit na upang protektahan siya mula sa bagyo na ito. Hindi mo maaaring talikuran ang lahat ng mayroon tayo, di ba? Sinubukan kong tumingin ng diretsyo sa mata niya, naghahanap ng kaunting pag-unawa, ngunit yumuko lang siya. Hindi siya naglakas loob na harapin ako. Bigla, isang takot ang kumapit sa aking puso. Talaga bang mahal niya ako? Sapat ba ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya upang manatili siya? Si Elena ay nakatayo sa tabi, tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Nakuha niya ang anak na iniwan niya sa loob ng maraming taon. Ngayon ay nakatayo siya roon, mapagmataas. Nang walang pagsisisi. Hindi ko maintindihan kung paano siya maging walang pakialam.
Habang ako, ang taong nag-alaga sa kanya araw-araw, ay kailangang tiisin ang pakiramdam na ako ay sobra. Tumingin muli ako kay Santiago, sinusubukang maghanap ng sagot. Ngunit ang nakita ko lang ay pagkalamig at pag-aalinlangan. Si Santiago ay nasa pagitan ng dalawang mundo. At ako ang kailangang magprotekta sa kanya. Piliin mo ako, di ba? Ulitin ko ang tanong. Sa pagkakataong ito, hindi dahil umaasa akong sasagot siya, kundi upang ipaalala sa sarili ko na hinding-hindi ako susuko sa kanya. Ngunit tahimik pa rin si Santiago. Ang pakiramdam na iyon ay parang isang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Pagkatapos ay lumapit si Elena, hinimas ang aking anak na parang siya ay isang mahina na bata. Hindi kita inalagaan, di ba? Ngayon ay nasa tabi mo na ako. Ang kanyang malumanay na mga salita ay parang isang kutsilyo na tumusok ng diretsyo sa aking puso. Hindi lang niya inaagaw ang aking anak, kundi gusto rin niyang ibaliwala ang aking pag-iral sa buhay niya. Hindi na ako makaupo pa ng tahimik. Tumayo ako, lumapit kay Santiago, at tumingin ng diretsyo sa mata niya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na mapigilan ang aking damdamin. Inalagaan kita sa loob ng 17 taon. Hinding-hindi kita iiwan. Ikaw ang lahat sa akin. Sa huli ay tumingala si Santiago. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na antig, kundi nasasaktan, na parang hindi siya makapili. Pakiramdam ko ay isa akong estranghero, isang taong hindi na niya kilala. Ang malupit na katotohanan na ito ay nagpagulo sa akin, na parang ang buong mundo ay gumuho. Ngumiti ng mahina si Elena nang walang pagsisisi. Huwag kayong mag-alala, sasama siya sa akin. Ako ang tunay niyang ina, may karapatan akong alagaan siya. Ang mga salitang iyon ay nagpatumba sa akin. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng ito ay makakapagsalita ng ganoong mga salita ng kalmado. May nakikita ba siyang mali sa kanyang sarili? O ang lahat ay isang laro ng kapangyarihan? Sa sandaling iyon, nalaman ko na hindi ko maaaring hayaan ang aking anak na mapunta sa kanya. Anak ko siya, bulong ko sa sarili. Tahimik na nakatayo ang aking anak. Mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay hindi na nalilito kundi naging matatag. Parang may nagawa na siyang desisyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kaya lang akong tumingin sa kanya, nararamdaman ko ang pagbabago na nangyayari sa kanya. Malapit na akong iwan ng batang pinalaki ko. Tahimik na lumingon si Santiago kay Elena. Ang kanyang mga mata ay malabo at pagkatapos ay naging mas matalim. Yumuko siya, kinuha ang kanyang bag at lumapit sa kanya. Ang aking puso ay parang huminto. Masyado akong sanay na maging tanging ina. Sanay na maging sandigan, maging tagapagtanggol niya. Ngunit ngayon, hindi na ako ang nag-iisa. Si Elena, ang taong kilala ko lang sa pamamagitan ng tsismis, ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay niya. Ang pakiramdam na ito ay napakahirap. Anak, huwag kang umalis. Sa sandaling ito, hindi ako makapagpakalma. Hinawakan ko ang kamay niya. Sinusubukang panatilihin ang mga bagay na akin. Anak kita, pinalaki kita mula noong bata ka. Hindi kita maaaring hayaang umalis. Hindi sumagot si Santiago, tumingin lang siya sa aking kamay. At pagkatapos ay tumingin kay Elena. Isang segundo ang lumipas, sa aking puso ay may isang walang hanggang takot. Naalala ba niya ang mga ginawa ko? Naiintindihan ba niya na siya ang lahat sa akin? Isang pakiramdam ng kawalan, sakit na halos hindi na ako makahinga. Pagkatapos ay binitawan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay naging iba. Hindi galit, kundi pagkalamig at pagiging matatag. Lumingon si Santiago kay Elena. Nanay, sasama ako sa inyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa aking puso. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang aking anak. Ang batang pinalaki ko ay pinili si Elena. Natigilan ako, hindi ako makapagsalita. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat sa akin. Si Elena ay ngumiti habang tinitingnan ako. Ang tingin ay puno ng tagumpay. Wala siyang sinabi, ngunit ang tingin na iyon ay sapat na upang sabihin na nanalo siya. Nakuha niya ang anak na iniwan niya. Habang ako, ang taong nagmamahal sa kanya na parang sarili kong anak ay wala nang natira. Ang pakiramdam ng kabiguan ay lumunod sa akin na parang isang malakas na alon. Salamat. Sabi ni Elena ng malumanay ngunit puno ng tagumpay.
Sa huli, ang aking anak ay bumalik sa kanya. Nakatayo ako ng tahimik, hindi ako makapag-react. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa aking mukha. Ang anak na pinalaki ko ngayon ay naging isang kasangkapan upang ipakita ni Elena ang kanyang kapangyarihan. Isang pakiramdam ng galit ang lumitaw. Ang pakiramdam na ako ay ginamit na para bang isa akong kasangkapan. Ngunit alam ko, kahit nagalit, kahit na nasasaktan ako, kailangan kong tanggapin. Malaki na ang aking anak, may karapatan siyang pumili. Ngunit hindi ko pa rin mapigilang maramdaman na ako ay niloko. Ayaw mo ba talagang manatili sa akin? Tanong ko, nabulunan ang boses ko. Hindi sumagot si Santiago, tumalikod lang siya. Tiningnan ko ang anino niya, durog na durog ang aking puso. Walang sinuman ang makakaintindi sa sakit na ito. Walang sinuman ang makakaramdam sa kawalan na ito. Ginawa ko ang lahat para sa kanya sa loob ng maraming taon, ngayon ay pinili niya akong iwanan. Dahan-dahang lumapit si Elena. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Santiago na parang isang pagmamay-ari. Na parang nakuha niya ang mga bagay na kanya. Nakatayo lang ako doon, pinapanood silang umalis. Pakiramdam ko ay naiwan ako. Ang anak na pinalaki ko, ngayon ay hindi na ako kailangan. Ang pakiramdam na yon, hindi ko maipaliwanag. Nang akmang lalabas na si Santiago. Hindi ko mapigilan ang aking galit at sakit. Naiintindihan mo ba ang mga sakripisyo na ginawa ko para sa'yo, sigaw ko. Ngunit naglakad lang siya, hindi man lang lumingon. Si Elena, na may mayabang na ngiti, ay sumunod sa kanya. Salamat sa pagpapalaki sa anak ko, sabi niya nang walang awa. Nakatayo ako doon, parang isang walang kaluluwang katawan. Ang pakiramdam ng pagkawala ay nagpapahirap sa akin na makahinga. Ang tanging natira sa akin ay ang anino ng aking anak na dahan-dahang nawawala sa paningin. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang aking bahay. Wala na ang tawa ni Santiago, wala na ang mga hapon na abala ako sa pagluluto para sa kanya. Ang lahat ay naging tahimik, ang aking puso ay tulad din ng bahay na ito. Walang laman, nag-iisa. Napakahirap paniwalaan na ang anak na pinalaki ko sa loob ng maraming taon ay madaling umalis dahil lang sa isang desisyon. Sa mga sumunod na araw, hindi ako nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Ang buong pamilya ay parang nahati. Hindi kami binibisita ng aking bayaw at biyenan, walang sinumang nagtatanong. May nagawa ba akong mali? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko para sa kanya? Ang mga tanong na iyon ay umuugong sa aking ulo, walang sagot. Pagkatapos ng isang umaga, habang nakaupo ako ng tulala, may narinig akong mahinang katok sa pinto. Lumabas ako at binuksan ang pinto. Sa harap ko ay si Santiago. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang aking anak, ang batang akala ko ay malayo na. Ay nakatayo roon, seryoso ang kanyang mukha ngunit kakaiba. Bumibisita ako, nanay. Ang kanyang malumanay na mga salita ay nagpasikip sa aking puso. Gusto kong tumakbo at yakapin siya. Gusto kong itanong kung bakit niya ako iniwan, ngunit tumayo lang ako at naghintay. May problema ka ba? Tanong ko, nabulunan ang boses ko. Nag-aalala ang aking puso. Hindi agad sumagot si Santiago. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng isang bagay. Nanay, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ako maaaring mabuhay sa isang mundo na hindi ko alam kung saan ako papanig. Ang mga salitang iyon ay parang isang shock. Si Santiago ay nasa pagitan ng dalawang pagpipilian. Sa isang banda ay ako, ang inang nagpalaki sa kanya sa loob ng 17 taon. Sa isang banda ay si Elena, ang tunay na inang hindi niya kailanman nakilala. Hindi ka makapili sa pagitan namin. Di ba? Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng kalungkutan. Tahimik na tumango si Santiago, na parang gusto niyang sabihin na ayaw niyang saktan ang sinuman. Dahan-dahan akong bumuntong hininga, ang pakiramdam ng kawalan ay nagpadaloy sa aking luha. Anak, ayokong maghirap ka. Mahal na mahal kita at gusto ko lang na maging masaya ka. Ngunit kung gusto mo talagang sumama sa kanya, hindi kita mapipigilan. Yumuko si Santiago, parang ang mga salita ko ay umabot sa malalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Lumapit siya sa akin. At pagkatapos ay umatras. Nanay, hindi ko kayang iwan kayo, ngunit hindi ko rin siya kayang iwanan. Ayokong pareho kayong masaktan. Ang kanyang nalilitong mga mata ay nagpasakit sa aking puso.
Alam ko na hindi siya masamang tao, ngunit ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay masyadong malaki. Mahal niya ako, mahal niya si Elena at gusto niyang panatilihin ang parehong relasyon. Ngunit hindi madali ang buhay. Kapag kailangan mong pumili sa pagitan ng dalawang pagpipilian, may isang bagay na kailangang isakripisyo. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng kahit ano, sabi ko. Sinusubukang maging kalmado. Gusto ko lang na malaman mo na palagi akong narito na naghihintay sa'yo. Ayokong masaktan ka pa. Tahimik si Santiago, malungkot ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas, iniwan akong mag-isa na may sakit na hindi maipaliwanag. Tiningnan ko ang anino niya, ang aking puso ay puno ng pag-aalaala. Ayokong maghirap siya. Ngunit ayaw ko rin siyang mawala. Ano ang dapat kong gawin? Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga araw na pinalaki ko siya. Ang mga gabing walang tulog na nag-aalaga sa kanya. Ang mga oras na sinusuportahan ko siya sa kanyang pag-aaral. Gaano karami ang isinakripisyo ko upang palakihin siya. Ngunit ngayon, ang tanging natatanggap ko ay katahimikan at pag-iwas. Hindi ko maaaring hayaan na mapunta ang aking anak kay Elena, ngunit hindi ko rin siya maaaring pilitin. Malaki na si Santiago, may karapatan siyang pumili. Ngunit kaya ko ba itong tanggapin? Kaya ko bang tanggapin ang katotohanan na mabubuhay siya sa buhay ng isang batang nahati sa pagitan ng dalawang ina? Nang sumunod na araw, wala akong natanggap na tawag. Ang pakiramdam ng kawalan sa bahay ay lalong lumalim. Araw-araw ay naghihintay ako, umaasa na babalik siya, tatawagin akong nanay tulad ng dati. Ngunit walang nagbago. Habang lumilipas ang oras, lalong naging masakit ang sakit sa akin. Hindi ako makapaniwala na madaling iwanan ako ng aking anak. Ano ang nangyari sa pagitan namin? May nagawa ba akong mali? Ang mga tanong na iyon ay paulit-ulit na naririnig. Naalala ko ang mga kahirapan sa pagpapalaki sa kanya, ang alat ng pawis. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Dahil naniniwala ako na ang pagmamahal ang tutulong sa kanya na maintindihan ang aking sakripisyo. Ngunit ngayon, kailangan kong tanggapin ang katotohanan na pinili niya ang sarili niyang landas. Napakahirap harapin ang bagay na ito. Malaki na si Santiago, may karapatan siyang magdesisyon. Ngunit ang sakit ng isang ina kapag iniiwan siya ng kanyang anak ay hindi maipaliwanag. Naalala ko pa noong bata pa siya, noong inalagaan ko siya sa bawat sandali. Ngayon ay malaki na siya, ngunit hindi ko matanggap na tinalikuran niya ako. Isang linggo ang lumipas ng walang balita. Hanggang sa isang hapon, tumunog ang telepono. Tiningnan ko ang screen, mabilis ang tibok ng aking puso nang makita ko ang pangalan ni Santiago. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Anak? Kumusta ka? Tanong ko, nanginginig ang boses dahil sa damdamin. Ayos lang ako, nanay. Ang kanyang boses ay malumanay, hindi masaya. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko. Lumalaki ang pag-aalala. Isang mahabang katahimikan ang lumipas, at pagkatapos ay nagsalita si Santiago. Nanay, sa tingin ko kailangan nating mag-usap tungkol sa mga nangyari. Ang aking puso ay nanlumo. Sa huli, nagdesisyon na siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, ngunit alam ko na kahit gaano pa kasakit, kailangan kong makinig. Alam ko na marami kayong ginawa para sa akin. Ayokong isipin niyo na hindi ko kayo mahal, ngunit hindi ako maaaring mabuhay sa anino niyo magpakailanman. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para sa sarili ko. Sabi ni Santiago, kalmado ang boses ngunit nararamdaman ko ang pagod. Paano ka gustong mabuhay? Tanong ko. Kahit na alam kong walang silbi ang tanong. Gusto kong magkaroon ng sarili kong buhay, nanay. Palagi niyo akong pinoprotektahan, ngunit ngayon ay pakiramdam ko ay napipilitan ako. Kailangan ko ng kalayaan, kailangan kong magdesisyon para sa sarili kong buhay. Ang kanyang mga salita ay nagpasikip sa aking lalamunan. Naintindihan ko ngunit nasasaktan ako ng husto. Pinalaki ko siya, pinrotektahan siya, ibinigay ko ang lahat ng aking pagmamahal upang bumuo ng kinabukasan para sa kanya. Ngunit hindi ako maaaring mabuhay para sa kanya at mayon. Kailangan kong hayaan siyang magdesisyon para sa sarili niya. Naiintindihan ko. Anak, gusto ko lang na maging masaya ka. Nabulunan ako. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang na malaman mo na palagi akong narito, kahit ano pa man ang maging desisyon mo. Nanatiling tahimik si Santiago at pagkatapos ay nagpatuloy. Bibisita pa rin ako.
Ngunit hindi ako makakabalik upang tumira kasama kayo. Huwag kayong maging malungkot, hindi ko kayo iiwan. Kailangan ko lang ng oras upang malaman ang tungkol sa sarili ko. Wala akong sinabing iba. Tahimik lang ako, dumadaloy ang luha. Hindi ko mapigilang mag-isip tungkol sa mga nakaraang araw, tungkol sa mga sakripisyo. Ngunit ngayon, malaki na si Santiago. Kailangan niyang mabuhay sa kanyang sariling buhay. Natapos ang pag-uusap. Alam kong iyon ay isang nakakapanatag na pangako, ngunit walang laman pa rin ang aking puso. Kahit na alam kong mahal pa rin ako ng aking anak, ngunit ang katotohanan na pinili niya ang sarili niyang landas ay nagpasakit sa aking puso. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa. Nakatingin sa bintana. Mula nang umalis siya, naging kakaiba ang lahat. Naalala ko ang mga araw na kasama ko siya, ang tawa, ang mga pag-uusap. Ngayon ay nakaraan na ang lahat. Sa katapusan ng linggo, bumisita si Santiago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tulad ng dati ang pagpupulong. Mula sa sandaling pumasok siya, naramdaman ko ang malinaw na pagbabago. Siya pa rin ang batang pinalaki ko. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang pagiging inosente at pagmamahal. Si Santiago ngayon ay may kasarinlan, isang distansya. Nanay, nandito na ako. Ang kanyang boses ay malamig. Na parang ginagawa lang niya ang isang obligasyon. Nalilito ako. Kailan siya nagbago? Kailan siya naging estranghero? Hindi ko alam. Ngunit ang katotohanan ay hindi ko maintindihan ang nangyayari sa kanyang puso. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Sinusubukang maging kalmado. Mahal na mahal kita. Umupo si Santiago. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintana, hindi siya agad sumagot. Isang mahabang katahimikan ang lumipas. Hindi na siya ang batang nangangailangan sa akin. Nanay, hindi na ninyo kailangang mag-alala sa akin. Sa huli ay nagsalita si Santiago. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa aking mukha. Hindi ako makapaniwala na makakapagsalita siya ng ganoong mga malamig na salita. Ano ang sinasabi mo? Anak kita, paano ako hindi mag-aalala? Sinubukan kong pigilan ang sakit. Tiningnan ako ni Santiago, ang kanyang mga mata ay hindi nagbago. Isang kakaibang tingin, puno ng pagiging matatag, na gustong hiwalayan ako. Palagi kayong nag-aalala. Tama. Ngunit kailangan nyo ring maintindihan na hindi na ako bata. Kailangan kong magdesisyon para sa sarili ko, kailangang manindigan. Hindi ako maaaring mabuhay sa ilalim ng anino ninyo magpakailanman. Ang mga salita niya ay nagpadaloy sa aking damdamin. Ang lahat ng aking sakripisyo, ngayon ay itinuturing na pagpigil. Hindi ko maintindihan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko sa kanya? Ano ang gusto mo? Sabihin mo, susubukan kong maintindihan. Nabulunan ako. Palagi akong narito kahit na lumayo ka. Tahimik si Santiago pagkatapos ay bumuntong hininga. Ayokong pasakitin kayo. Ngunit pagod na akong mamuhay ayon sa inyong mga inaasahan. Alam kong mahal niyo ako, ngunit kailangan ko ring magkaroon ng sarili kong buhay. Wala akong sinabing iba. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Ibinigay ko ang lahat, ngunit ngayon ay kailangan kong harapin ang katotohanan na hindi na niya ako kailangan. Naiintindihan ko. Hindi ko na kayo pagod-pagurin. Gusto ko lang na maging masaya kayo. Sabi ko, basang-basa ang mga mata. Hindi ko na kayo pipigilan. Gusto ko lang na malaman niyo na mahal ko kayo at palagi akong narito. Tiningnan ako ni Santiago, walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa huli ay hindi siya tumalikod. Tumayo siya. Mahina niyang hinaplos ang aking balikat. Huwag kayong maging malungkot, bibisita pa rin ako, ngunit kailangan ko ng oras. Nakatayo ako doon, pinapanood ang anino niya. Masakit pa rin ang aking puso. Gusto ko siyang panatilihin, ngunit alam ko na hindi ko kaya. Malaki na siya, oras na para hayaan ko na siya. Ngunit kaya ko bang tanggapin ang distansya na ito? Kaya ko bang harapin ang katotohanan na hindi na siya ang batang nangangailangan sa akin? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na naririnig. Ang pagmamahal ay maaaring napakalaki. Ngunit pinili niya ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, bumalik si Santiago kay Elena. Ang tanging nararamdaman ko ay isang kalungkutan na hindi mawawala. Kahit na nangako siyang bibisita,
hindi ko makalimutan ang kanyang malamig na tingin nang umalis siya sa bahay. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng isang mahalagang bahagi. Isang bahagi na ibinuhos ko ang aking puso at kaluluwa sa loob ng 17 taon. Pagkatapos ng ilang araw, walang balita. Ang katahimikan ay parang isang sugat na kumakain sa aking puso. Alam ko na nabubuhay siya sa isang bagong buhay, ngunit hindi pa rin ako makawala sa pakiramdam na iniwan. Ginawa ko ang lahat upang magkaroon siya ng isang magandang kinabukasan. Ngayon, kailangan kong harapin ang katotohanan na malayo na siya, at marahil ay hindi na siya babalik tulad ng dati. Isang umaga, habang nakaupo ako sa sala, biglang bumukas ang pinto. Tumingin ako. Nakita ko si Santiago na nakatayo sa pintuan. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi siya agad pumasok, nakatayo lang siya roon at tinitingnan ako ng tahimik. Bumalik ka na ba? Tanong ko, sinusubukang pigilan ang aking damdamin. Opo. Maaari po ba akong pumasok? Malumanay ngunit nalilito ang boses ni Santiago. Tumango ako. Pakiramdam ko ay kakaiba nang bumalik siya. Ngunit napansin ko rin na hindi na tulad ng dati ang lahat. Nagbago na si Santiago, ako rin. Mayroong isang hindi nakikitang distansya sa pagitan namin. Pumasok siya at umupo sa tapat ko. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang nanonood. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, ngunit ang pamilyar na pakiramdam ay wala na. Hindi na siya ang batang inalagaan ko. Malaki na siya. Ayos ka lang ba? Tanong ko, kahit na alam kong walang silbi ang tanong. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung ano ang gagawin upang sirain ang pader ng katahimikan. Bumuntong hininga si Santiago, tumingin ng diretsyo sa akin. Ang kanyang tingin ay hindi nakakaiba. Ngunit hindi rin malapit. Nanay, ayokong pasakitin kayo, ngunit pakiramdam ko ay kailangan kong mamuhay para sa sarili ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na balde ng tubig. Paano ko ito maintindihan? Paano ko tatanggapin na ang anak na pinalaki ko ngayon ay gustong hiwalayan ako? Ang mga taon ng sakripisyo. Ngayon ay sinasabi niya na kailangan niyang mabuhay para sa sarili niya. Mahalaga pa ba ako sa buhay niya? Hindi ako maaaring mabuhay sa ilalim ng aninon niyo. Ang mga salita niya ay umuugong sa aking ulo. Marahil ay sobra akong naging mapoprotekta, nakalimutan ko na kailangan din niyang magdesisyon para sa sarili niya. Ngunit bakit kailangang malayo sa akin? Maaari ninyo akong maintindihan, ngunit naiintindihan niyo ba ako? Tanong ni Santiago, malalim ang kanyang tingin. Alam kong mahal niyo ako. Ngunit kailangan ko ring magkaroon ng sarili kong espasyo. Nanay, hindi ako maaaring mabuhay ayon sa inyong kagustuhan. Kailangan kong kontrolin ang sarili kong buhay. Ang kanyang boses ay malumanay. Ngunit puno ng pagiging matatag. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang pagiging matatag na hindi ko maaaring alogin. Nalaman ko na tunay na malaki na siya. Hindi na siya ang batang nangangailangan ng proteksyon. Ngunit kaya ko ba itong tanggapin? Kailangan ko ng oras upang malaman ang tungkol sa sarili ko. Nagpatuloy si Santiago, bumaba ang boses. Ayokong pasakitin kayo, ngunit hindi ako maaaring mabuhay sa ilalim ng aninon nyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo. Nakaramdam ako ng kabiguan pagkawala. Sapat ba ang pagmamahal ko sa kanya? O ang lahat ay walang silbi? Tiningnan ko si Santiago, walang hanggan ang kalungkutan. Sinabi niya na babalik siya. Ngunit alam ko na hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Kailangan mong mamuhay para sa sarili mo, di ba? Tanong ko, nabulunan ang boses ko. Tumango si Santiago. Nalaman ko. Kahit na gaano ko siya kamahal, hindi ko siya maaaring panatilihin magpakailanman. Malaki na siya. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko pa rin na nagbago na siya. Isang malalim na pagbabago sa kanyang ugali at mga kilos. Sa bawat oras na bumabalik siya, nakakaramdam ako ng isang hindi nakikitang distansya. Hindi na tulad ng dati ang relasyon. Hindi ko siya masisisi, ngunit hindi ako makawala sa pakiramdam ng kabiguan. Ang mga sakripisyo, ang mga gabing walang tulog, ngayon ay parang isang bato na nakabigat sa aking puso. Sa ika-7 araw pagkatapos ng pagpupulong, bumisita siya sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, dumating siya na may pagod at pag-aalala. Hindi siya umupo, nakatayo lang siya ng tahimik sa pinto. Tumayo ako, tiningnan siya, hindi ko alam kung ano ang sasabihin.
Kahit na gusto kong magtanong, gusto kong hawakan ang kanyang puso, ngunit hindi ako naglakas loob. Ayokong maramdaman niya na isa pa rin siyang bata. Nanay, nandito na po ako. Nagsalita si Santiago, pagod ang boses. Tiningnan niya ako ng kakaiba. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Sinusubukang panatilihing malumanay ang boses ko. Hindi ako ayos, nanay. Sagot ni Santiago, walang pagreklamo, isang katotohanan lang. Hindi madali ang buhay doon tulad ng inaakala ko. Palagi kong iniisip na magiging maayos ang lahat, ngunit ngayon ay nalilito ako. Tahimik ako. Inisip ko na magkakaroon siya ng isang bagong buhay, ngunit pala ay hindi madali. Kailangan niyang harapin ang mga kahirapan na hindi ko kailanman naisip. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Si Santiago ay nabuhay sa ibang mundo nang walang proteksyon ko. Sa sandaling ito, nalaman ko na hindi lang siya lumalayo sa akin, kundi nahaharap din sa malalaking panloob na tunggalian. Gusto mo bang magbahagi sa akin? Palagi akong handang makinig. Malumanay kong sinabi. Tahimik si Santiago pagkatapos ay nagpatuloy. Nanay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nabubuhay ako roon, ngunit araw-araw ay pakiramdam ko ay wala akong pinagmulan. Kasama siya. Pakiramdam ko ay nasasakal ako. Pakiramdam ko ay hindi ako maaaring maging sarili ko. Ang lahat ay dapat ayon sa kanyang gusto. Ang mga salitang iyon ay nagpadaloy sa aking pagod. Naintindihan ko na hindi lang siyang nahaharap sa pagbabago, kundi kailangan din niyang tiisin ang pressure mula kay Elena. Maaari siyang tunay na ina. Ngunit ang kanyang pagdating ay nagparamdam sa aking anak na siya ay pinipigilan. Sa loob ng maraming taon, gumawa ako ng isang malayang kapaligiran para sa kanya. Ngayon, siya ay nakakulong. May naramdaman kang mali, di ba? Malumanay kong tanong. Alam ko na kailangan mong hanapin ang sarili mo, ngunit kung gusto mo, palagi kitang tutulungan. Gusto ko lang na maging masaya ka. Tahimik si Santiago pagkatapos ay nagpatuloy. Salamat, nanay, ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ayokong pasakitin kayo, ngunit hindi ako maaaring mabuhay sa katahimikan na ito. Kailangan kong hanapin ang sarili kong landas. Tiningnan ko si Santiago. Alam ko na nasa pagitan siya ng dalawang mahirap na pagpipilian. Hindi ako maaaring magdesisyon para sa kanya. Ngunit gusto kong malaman niya na kahit anong mangyari, ako pa rin ang kanyang nanay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Gusto ko lang na malaman mo na kahit ano paman ang maging desisyon mo. Palagi akong narito. Hinding-hindi kita iiwan. Tiningnan ako ni Santiago, ang kanyang mga mata ay wala na ang pagkalamig kundi pag-unawa, pakikiramay. Tumango siya. Ngunit alam ko na marami pa siyang kailangang harapin. Tumayo ako, lumapit sa bintana, nakatingin sa labas. Gusto kong sumabog ang aking puso. Naintindihan ko. Hindi ko siya maaaring panatilihin magpakailanman. Ngunit alam ko rin, kahit gaano pa kami kalayo, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Sa mga sumunod na araw, bumisita pa rin si Santiago. Ngunit ang hangin sa bahay ay mabigat. Wala na ang masayang pag-uusap, sa halip ay mga sandali ng katahimikan. Nararamdaman ko ang distansya na lalong nagiging malinaw. Si Santiago ay parang hindi rin makahanap ng kapayapaan. Palagi siyang pagod, ang kanyang mga mata ay hindi na maliwanag. Minsan ay naririnig ko ang tunog ng pagbuntong hininga mula sa kanyang silid. Gusto kong magtanong, ngunit natatakot akong mapahiya siya. Kaya tahimik lang akong nanonood, ang pag-aalala ay lalong lumalaki. Isang araw, nang bumisita si Santiago, hindi ko na mapigilan. May problema ka ba? Tanong ko, ang aking mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi mo kailangang itago sa akin. Palagi akong narito upang makinig. Tahimik si Santiago pagkatapos ay tumingin sa akin. Nanay, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa pagitan niyo at niya. Naawa ako. Naintindihan ko na nabubuhay siya sa pagitan ng dalawang mundo. Ang aking anak ay hindi lang nahaharap sa pag-aalinlangan, kundi kailangan din niyang labanan ang kanyang sariling damdamin. Tahimik ako. Dahil alam ko na kahit anong sabihin ko ay hindi malulutas ang kanyang sakit. Alam kong pagod ka. Alam ko rin na hindi ka maaaring manatiling nasa pagitan ng dalawang pagpipilian. Ngunit hindi ka masamang tao. Sinusubukan mong gawin ang tamang bagay.
Sinubukan kong magsalita ng malumanay, umaasang mararamdaman niya ang aking pagbabahagi. Yumuko si Santiago. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Alam ko na palagi kayong nag-iisip ng ganyan, ngunit hindi inyo naiintindihan. Hindi ninyo naiintindihan ang pressure na nararanasan ko. Palagi niyo akong gustong maging kasama, ngunit hindi ako maaaring manatiling bata. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo. Masakit sa akin nang sabihin niyang hindi niya ako naiintindihan. Ngunit alam ko na hindi ko siya maaaring panatilihin magpakailanman. Malaki na siya, may karapatan siyang magdesisyon. Kailangan mong pumili, di ba? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Sino ang pipiliin mo? Tahimik si Santiago, ang kanyang mga mata ay dumaan sa akin. Alam ko na hindi siya makakasagot agad. Hindi ko alam. Mahal ko kayo, ngunit hindi ko rin siya maaaring iwanan. Kailangan ko ng oras. Tiningnan ko siya, mabigat ang aking puso. Napakahirap tanggapin na malaki na siya. Ngunit naintindihan ko na kahit na masakit, hindi ko siya maaaring pilitin. Kailangan niya ng oras. Hindi mo kailangang pumili agad. Gusto ko lang na malaman mo na kahit anong gawin mo, palagi akong narito. Mahal kita at gusto ko lang na maging masaya ka. Sinubukan kong magsalita kahit na walang magawa. Tiningnan ako ni Santiago at pagkatapos ay tumalikod, malungkot ang kanyang mga mata. Salamat, nanay. Ayokong pasakitin kayo. Ngunit hindi ako maaaring mabuhay sa tunggalian na ito. Sa huli ay tumayo siya, lumabas. Tiningnan ko siya, ang pakiramdam ay nagbago ng husto ang lahat. Malaki na siya. Sa mga sumunod na araw, nabuhay ako sa katahimikan muli. Hindi bumalik si Santiago, hindi ako naglakas loob na tumawag. Kahit ano paman, naintindihan ko na hindi ko siya maaaring panatilihin magpakailanman. Kailangan niyang lumipad ng malayo. Nang sumunod na araw, umupo ako at naghintay sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ako sabik. Naintindihan ko na nalalampasan niya ang isang mahirap na yugto at kailangan kong matutong tanggapin. Alam ko na pagod na siya. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ngunit sapat ba ang pagmamahal na iyon upang matulungan siyang makahanap ng daan? O kailangan niyang hanapin yon ng mag-isa? Nalaman ko na hindi ako maaaring mamuhay para lang sa kanya. Malaki na si Santiago. May karapatan siyang magdesisyon. Hindi ako maaaring mabuhay para sa kanya. Ngunit hindi ibig sabihin na iwanan ko siya. Palagi akong magiging nanay niya. Palagi akong naroon kapag kailangan niya ako. Ngunit hindi ko siya maaaring panatilihin magpakailanman. Iyan ang katotohanan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa hardin, biglang bumukas ang pinto. Nakita ko si Santiago na nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay hindi na pagod, kundi may desisyon. Nanay, nagsimula si Santiago, matatag ang boses. Marami akong naisip. Hindi ako maaaring mabuhay sa pag-aalinlangan na ito. Tiningnan ko siya, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Naghintay ako, umasa. Ngunit sa sandaling ito ay hindi ako sigurado kung kaya kong tanggapin ang katotohanan. Matagal siyang nabuhay na kasama ako. Gusto niya ba talagang iwanan ako? Nagdesisyon na ako, nanay. Nagpatuloy si Santiago. Matigas ang boses niya. Hindi ako maaaring mamuhay sa ilalim ng inyong mga inaasahan. Kailangan kong kontrolin ang sarili kong buhay. Ang aking puso ay durog. Naintindihan ko na kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit pakiramdam ko ay iniwan ako. Ngunit naintindihan ko rin, kahit na masakit, hindi ko siya maaaring panatilihin. Malaki na siya. Naiintindihan ko, anak. Sabi ko, nabulunan ang boses ko dahil sa sakit. Gusto ko lang na maging masaya ka, ngunit kailangan mong mamuhay para sa sarili mo. Hindi na kita pipigilan. Tiningnan ako ni Santiago at pagkatapos ay yumuko. Nakita ko na may panloob na tunggalian pa rin. Ngunit sa huli ay naglakas loob siyang harapin ako. Nanay, sabi ni Santiago. Mas malumanay ang boses niya. Ayokong pasakitin kayo, ngunit hindi ako maaaring mabuhay sa tunggalian na ito. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Tiningnan ko siya, dumadaloy ang luha. Hindi ko na siya maaaring panatilihin. Ang aking pagmamahal, kahit na gaano pa ito kalalim, ay hindi siya maaaring panatilihin magpakailanman. Kailangan niyang hanapin ang sarili niya. Ang tanging magagawa ko lang ay magbigay ng pagpapala.
Tumayo si Santiago, lumingon sa akin muli at pagkatapos ay lumabas. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay parang pinunit. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, ngunit umaasa ako na makakahanap siya ng tamang daan. Nang siya ay nawala, tumayo ako ng mag-isa, ang pakiramdam ng kawalan ay bumalot sa akin. Ngunit alam ko, kahit saan siya magpunta, ako pa rin ang kanyang nanay. Ang pagmamahal ay panghabang buhay na hindi nagbabago. Isang linggo pagkatapos nalaman ko, kahit na sinubukan ko, hindi ko siya maaaring hawakan magpakailanman. Ang mga sandali na kasama ko siya, ngayon ay alaala na lang. Ang pakiramdam na iniwan, kahit na handa na ako sa mental, ay nagparamdam pa rin sa akin na ako ay isang bigo na ina. Malaki na si Santiago, nakahanap na siya ng sarili niyang landas. Ngunit hindi ako huminto sa pag-aalala. Sa bawat oras na bumabalik siya, nararamdaman ko ang distansya. Hindi na siya ang batang inalagaan ko, kundi isa ng lalaki na may sarili ng mga desisyon. Iyon ang nagparamdam sa akin ng pagmamalaki at sakit. Pagmamalaki dahil siya ay mature, sakit dahil nawala sa akin ang isang mahalagang bahagi. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Ngunit nag-aalala din. Nanay, malapit ako sa bahay, gusto mo bang magkita tayo? Malumanay ang boses niya. Naramdaman ko ang init. Bumalik ka na ba? Masaya ako. Maghihintay ako sa bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Santiago. Sa pagkakataong ito ay hindi nakatahimikan, kundi mga pagtatanong. Ayos ka lang ba, nanay? Alam kong nag-aalala kayo. Ngunit ayokong maging malungkot pa kayo. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay hindi na pagod, kundi puno ng pag-unawa. Alam ko na ayaw ninyong mamuhay ako sa inyong mga inaasahan. Ngunit hindi ko rin kayang pasakitin kayo. Tiningnan ko siya, sinusubukang pigilan. Naiintindihan ko. Gusto ko lang na makahanap ka ng kaligayahan. Malaki ka na. Hindi na kita maaaring panatilihin magpakailanman. Ngunit kahit ano paman, mahal kita at hinding-hindi kita iiwan. Tiningnan ako ni Santiago, pagkatapos ay malumanay na nagsalita. Marami akong naisip. Ayokong pasakitin kayo, ngunit hindi ako maaaring mabuhay sa isang buhay na hindi masaya. Gagawin ko ang mga bagay na kailangan upang makahanap ng daan. Ngunit kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kailangan ko lang ng oras. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagiging mature sa kanyang mga salita. Hindi na siya ang batang kailangan kong alalahanin. Iyon ang nagpasaya sa akin at nalungkot din. Masaya dahil kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Malungkot dahil kailangan kong tanggapin na hindi na niya ako kailangan tulad ng dati. Sasama ka ba sa akin? Tanong ko, balisa ang aking puso. Tahimik si Santiago pagkatapos ay sumagot. Hindi ako makakabalik sa nakaraan, hindi ako maaaring mabuhay sa ilalim ng inyong proteksyon. Kailangan kong maging independent. Ngunit palagi kayong magiging taong pinakamamahal ko. Ang mga salitang iyon ay nagparamdam sa akin na naintindihan ko, kahit na gaano ko siya kamahal, kailangan niyang dumaan sa kanyang sariling landas. Ngumiti ako, dumaloy ang luha. Alam ko. Palagi akong narito. Gusto ko lang na maging masaya ka. Tumayo si Santiago, niyakap ako. Isang simpleng kilos ngunit puno ng lahat ng damdamin. Naramdaman ko ang pagmamahal, pag-aliw. Palagi kitang mamahalin kahit saan ako magpunta. Sabi ni Santiago, nabulunan ang boses niya. Tiningnan ko siya, mas gumaan ang aking puso. Kahit anong landas ang piliin niya. Palagi akong magiging ina na nakatayo sa likod, handang yakapin siya. Umalis si Santiago sa bahay, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Alam ko. Kahit ano pa man ang mangyari, babalik pa rin siya. At ang pagmamahal ng mag-ina ay panghabang buhay na pagmamahal. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, hindi ko maiwasan ang pakiramdam ng kawalan. Ang bahay ay parang iniwan. Nahaharap ako sa mga pag-aalala tungkol sa kinabukasan niya. Kahit na malaki na siya, hindi ko mapigilang mag-alala. Makakahanap ba siya ng tamang daan? Talaga bang masaya siya? Gusto ko man o ayaw, alam ko na nagsimula na siya sa isang bagong buhay at hindi ko siya maaaring pigilan. Hindi na si Santiago ang batang kaya kong protektahan. Ang kanyang mga desisyon na yon ay makakaapekto sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang isang ina,
kahit na naintindihan iyon, ay hindi maiiwasan ang mga gabing walang tulog. 1 linggo pagkatapos. Nakatanggap ako ng tawag. Mas mabigat ang boses niya. Nanay, gusto ko kayong makita. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa aking puso. Hindi ko alam kung ito ay mabuting balita o isang pagsusumamo. Dali-dali akong naglinis ng bahay, naghanda na salubungin siya. Si Santiago ay hindi palaging kumukusa na tumawag kaya nag-alala ako. Pagkatapos ng 1 oras, dumating siya. Ang kanyang mukha ay hindi na tiwala kundi pagkalito. Tiningnan ko siya, hindi ako naglakas loob na magtanong, naghihintay lang ako. Tahimik si Santiago sa loob ng mahabang panahon. Nanay, kailangan ko kayong kausapin. Sa huli ay nagsalita siya, nabulunan ang boses niya. Umupo ako sa tabi niya, nararamdaman ang pag-aalala. Sabihin mo, nanay ay palaging handang makinig. Sinubukan kong maging kalmado. May nangyari ba? Mayroon ba siyang kahirapan? Huminga ng malalim si Santiago. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Nanay, pakiramdam ko ay nagkamali ako. Hindi ko nagawa ng maayos. Hindi tulad ng inaakala ko ang lahat. Ang pamumuhay kasama niya ngayon ay pagod na ako. Pakiramdam ko ay nakakulong ako. Ang mga salita niya ay nagpasakit sa aking puso. Nakita ko na ang mga kahirapan na kailangan niyang harapin. Ngunit hindi ko inasahan na magiging ganoon ang pakiramdam niya. Malakas siya. Ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi ka ba masaya? Tanong ko. Gusto kong malaman ang dahilan. Pakiramdam ko ay pinipigilan ako. Nanay, hindi ako maaaring mamuhay ayon sa sarili ko. Masyado siyang may matataas na inaasahan at hindi ko iyon matugunan. Tiningnan ako ni Santiago, pagod ang mga mata. Tiningnan ko siya, nakikinig. Naintindihan ko na hindi na siya ang batang kaya kong protektahan magpakailanman. Ngunit ang buhay na nabubuhay siya ay hindi nagdadala ng kalayaan na hinahangad niya. Nalungkot ako. Hindi ko siya matutulungan na makawala sa pag-aalinlangan na ito. Ngunit kaya akong maging tagapakinig. Kailangan mong magdesisyon, di ba? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Hindi ako maaaring magdesisyon para sa iyo, ngunit palagi akong narito. Yumuko si Santiago, malungkot ang kanyang mga mata. Pakiramdam ko ay nawawalan ako ng kontrol. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa aking buhay. Hindi ako makatayo ng tahimik. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Huwag kang mag-alala ng sobra. Alam niyang nasa tabi niya ako. Hindi ako makakatulong sa kanyang pagdesisyon, ngunit palagi akong magiging taong nakatayo sa likod niya. Nang sumunod na araw, umupo ako sa hardin. Walang laman ang aking puso. Ang pagkabalisa ay hindi kailanman huminto. Kahit na sinubukan kong tanggapin, hindi pa rin ako makawala sa pakiramdam ng pagkawala. Palagi kong iniisip na hahanapin niya ang sarili niyang daan. Ngunit ngayon ay nalaman ko, minsan ako mismo ay hindi alam kung ano ang gagawin. Si Santiago ay dating batang nangangailangan sa akin. Ngayon ay naging isang lalaki. Hindi na siya inosente. Ang mga iniisip na ito ay umuugong sa aking ulo. Isang gabi, bumisita siya. Sa pagkakataong ito ay wala nang mabigat na katahimikan. Pumasok si Santiago sa bahay, nalaman ko na iba na siya. Ang kanyang mukha ay hindi na pagod, kundi seryoso. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko, puno ng pag-asa. Umupo si Santiago. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan niya ako sa loob ng mahabang panahon. Nanay, kailangan kong sabihin ang totoo. Pakiramdam ko ay naliligaw ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang mga salita niya ay nagpahilo sa akin. Alam ko na marami siyang kahirapan, ngunit hindi ko inasahan na makakaramdam siya ng pagiging naliligaw. Siya ay malakas. Ngunit ngayon ay hindi niya alam kung saan pupunta. Ano ang pakiramdam mo sa pamumuhay kasama siya? Tanong ko. Bumuntong hininga si Santiago. Nanay, hindi ako maaaring mamuhay sa tunggalian na ito. Pakiramdam ko ay pinipigilan ako. Bawat araw, pakiramdam ko ay estrango ako sa sarili ko. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, ang aking puso ay parang pinunit. Naintindihan ko ang nararamdaman niya. Si Elena ay tunay na ina, ngunit hindi niya naintindihan ang aking anak. Ang aking anak ay hindi maaaring mamuhay sa ilalim ng pagpigil. Si Santiago ay may sariling paninindigan, may ambisyon. Anak,
Naintindihan ko, alam kong kailangan mo ng kalayaan. Alam kong hindi ka maaaring mamuhay sa pagpigil. Palagi kitang mamahalin. Tiningnan ako ni Santiago. Ang kanyang tingin ay nalilito, ngunit puno ng pakikiramay. Salamat, nanay, ngunit hindi ako maaaring mamuhay sa tunggalian na ito. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Naintindihan ko. Hindi ko siya maaaring panatilihin magpakailanman. Kahit anong landas ang piliin niya, hindi ko siya maaaring pilitin. Kailangan niyang mamuhay sa kanyang sariling buhay. At ako. Kaya lang akong tumayo sa isang tabi, nanonood. Nagdesisyon ka na, di ba? Tanong ko, malungkot ang boses ko. Tumango si Santiago. Kailangan kong dumaan sa sarili kong landas. Alam kong nag-aalala kayo, ngunit hindi ako maaaring mamuhay sa paghihintay. Kailangan kong matutong manindigan ng mag-isa. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Kahit na masakit. Naintindihan ko. Ang buhay niya ay hindi maaaring desisyon ko. Palagi ka akong anak. Palagi kitang mamahalin. Sabi ko, mas gumaan ang aking puso. Lumapit si Santiago. Mahina niyang hinaplos ang aking balikat. Alam ko. Maraming salamat, nanay. Lumabas siya. Sa pagkakataong ito ay hindi ako nakaramdam ng pag-iisa, kundi isang kapayapaan. Kahit na masakit na kapayapaan. Umalis siya, ngunit alam ko na palagi siyang babalik. Ang aking anak ay palaging magiging anak ko. Pagkatapos ng pagpupulong na yon, ang lahat ay tahimik muna. Si Santiago ay nagpatuloy sa kanyang buhay, mas independent. Ngunit alam ko na hindi madali ang pagbabago. Ang mga tawag ay bihira. Sa bawat oras na dumadating siya, nararamdaman ko ang pagkakaiba. Talagang hiwalay na siya sa akin. Naintindihan ko na kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit para sa akin, ang pagtingin sa kanyang pag-alis ay nagpasakit pa rin sa aking puso. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nanay, may gusto akong sabihin sa inyo. Bakit? May problema ka ba? Tanong ko. Ang aking puso ay labis na nag-aalala. Nagdesisyon na ako, gusto kong mag-aral sa ibang lugar hindi lang upang mag-aral kundi upang hanapin din ang sarili ko. Naiintindihan niyo ba? Kailangan kong magbago, kailangang lumabas sa mundo upang maging mas mature, mas independent. Salamat dahil palagi kayong nasa tabi ko, ngunit ngayon kailangan kong mamuhay para sa sarili kong buhay. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa aking lalamunan. Hindi ko inasahan na gagawa siya ng ganoong matapang na desisyon. Mag-aral sa malayo, malayo sa pisikal at mental. Nakahanap na si Santiago ng bagong landas. Kahit na masakit, alam kong kailangan ko siyang hayaan. Palagi kitang susuportahan. Ngunit kailangan mong tandaan, kahit saan ka pa, mahal pa rin kita. Hindi kita maaaring samahan magpakailanman, ngunit palagi akong nasa tabi mo sa bawat desisyon. Sabi ko, nabulunan ang boses ko. Tahimik si Santiago at pagkatapos ay nagsalita. Salamat, nanay. Dahil naintindihan niyo ako. Aalis ako, ngunit nangangako akong babalik. Kailangan ko lang na maintindihan niyo na ginagawa ko ito para sa sarili ko. Natapos ang tawag. Nagdesisyon na si Santiago na umalis. Kahit na masakit, ipinagmamalaki ko siya. Naging mature siya, handa na siyang harapin ang mundo. Ngunit walang makakapagpagaan sa pakiramdam ng pagkawala na ito. Buong gabi, hindi ako natulog. Ang mga imahe ni Santiago noong bata pa siya ay paulit-ulit na dumarating. Ngunit alam ko, malaki na siya, kaya na niyang dumaan sa sarili niyang landas. Nang sumunod na araw, naghanda ako ng kanyang mga gamit at inihatid siya sa paliparan. Hindi ako nagsalita ng marami, gusto ko lang ipakita na palagi ko siyang pinagpapala. Ang aking puso ay puno ng isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ang batang pinalaki ko sa loob ng 17 taon, ngayon ay mamumuhay sa isang bagong buhay na malayo sa akin. Nang dalhin niya ang kanyang maleta, tiningnan ko ang kanyang mga mata. Hinding-hindi kita makakalimutan. Nangangako ka ba na alagaan mo ang sarili mo? Tanong ko, nabulunan ang boses ko. Hinawakan ni Santiago ang aking kamay. Nangangako ako, nanay, hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Pagkatapos ay umalis siya. Ang bawat hakbang ay parang pinupunit ang aking puso. Ngunit alam ko na kailangan niyang umalis. Nakatayo ako at pinanood siyang unti-unting nawawala,
ang pakiramdam ng kawalan ay muling dumating. Ngunit nalaman ko rin kahit saan siya magpunta. Hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko. Lumipas ang oras at ang buhay ni Santiago ay unti-unting naging maayos. Kahit na hindi ko siya nakikita araw-araw, nararamdaman ko na naalala niya ako. Gayunpaman, mayroon pa rin akong mga problema. Naalala ko ang mga araw na kasama ko siya, ang mga pagkain, ang mga kwento. Ngayon ay nasa alaala na lang. Kailangan kong matutong mamuhay nang wala siya. Ang pagbabagong ito ay nagparamdam sa akin ng pag-iisa. Si Santiago ay naging mature, iyan ay isang bagay na ipinagmamalaki. Ngunit nakakaramdam pa rin ako ng kawalan. Minsan ay umuupo ako ng mag-isa, nakikinig sa tunog ng mga dahon, nararamdaman ang katahimikan. Ang lahat ay parang tumigil. Ang bahay na ito ay nawala ng isang mahalagang bahagi. Tumatawag pa rin si Santiago, ngunit ang mga pag-uusap ay hindi na tulad ng dati. Nagsimula na siya sa isang bagong buhay. Kailangan kong tanggapin. Hindi na siya nagkukwento ng mga maliliit na bagay. Naiintindihan ko na natural lang iyon. Gayunpaman, hindi maiiwasan na malungkot ang aking puso. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag. Ang aking puso ay puno ng tuwa. Nanay, si Santiago ito. Mainit ang boses niya. Namiss na kita. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Ayos lang ako, huwag po kayong mag-alala. Gusto ko lang tumawag upang sabihin na ayos lang ako. Sagot ni Santiago. Ngunit nararamdaman ko na marami pa siyang gustong sabihin. Nanay, maraming salamat sa lahat. Alam kong pinag-aalala ko kayo. Ngunit kailangan ko talagang mamuhay sa sarili kong buhay. Maaaring hindi nyo agad naintindihan, ngunit umaasa akong maintindihan nyo. Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa akin. Naintindihan ko na hindi lang siya nagsasalita tungkol sa kanyang bagong buhay, kundi pati na rin sa kalayaan, paghahanap sa sarili. Malaki na siya. Naiintindihan kita. Hindi na ako mag-aalala pa. Ikaw ay mature at naniniwala ako na makakahanap ka ng tamang daan. Sinubukan kong maging kalmado, ngunit ang kalungkutan ay hindi maipaliwanag. Nanay, hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Kahit saan ako magpunta, palagi ko kayong aalalahanin. Mainit ang boses niya na bulunan. Susubukan kong mabuhay ng maayos at maging proud kayo. Tahimik ako. Si Santiago ay naging mature. Kaya lang akong manood sa kanya mula sa malayo, umaasa na makakahanap siya ng kaligayahan. Kahit na malayo siya, ang pagmamahal ng isang ina ay palaging magiging isang mahalagang bahagi. Palagi siyang magiging anak ko. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, palagi akong magiging ina na nakatayo sa likod. Ang aking buhay ay unti-unting bumalik sa normal. Natuto na akong tanggapin. Sa bawat oras na titingnan ko ang bintana, naalala ko siya. Kahit na malayo siya, ngunit sa aking puso, siya pa rin ang anak na pinakamamahal ko. Hindi na ako masyadong nag-aalala. Alam ko na kahit na mag-isa ako pa rin ang nanay niya. Ang pagmamahal ng mag-ina ay mananatili magpakailanman.